Magandang gabi sa inyo mga kapatid ko. Sa gabing ito ay ang aking video ay tungkol sa dragon at sa hayop na umahon mula sa ilalim ng dagat. Ang mga bagay po ito mga kapatid ko ay nasa apokalipsis. Kaya nga, ano ba ang kahulugan nito ng mga bagay na ito at ano ang kaliwanagan nito? Nalalaman po natin mga kapatid ko na ang dragon ay ito yung diablo o ang demonyo. Ano naman ang hayop na ito na umahon mula sa ilalim ng dagat? Ano ang kahulugan ng hayop na ito at ano ito? Ang hayop na ito mga kaibigan ko ay pinagkalooban ng dragon ng kanyang lahat ng kapangyarihan. At nalalaman naman natin na ang dragon ay siya yung diablo. At anong uri naman itong hayop na ito na pinagkalooban ng kanyang kapangyarihan, na may 7 ulo at 10 sungay? Mga kapatid ko, ang bagay na ito ay tumutukoy ang hayop sa isang mga mahalagang bagay, kayamanan. Ito po ang simbolo ng hayop na yon mga kaibigan ko, mga kapatid ko, ang kayamanan. At ang kayamanan ito ay ito po talaga ang nagagamit ng mga taong masasama sa kanilang mga gawain, mga adikain. Dahil kung wala pong kayamanan ng isang tao, ay hindi po nila magagawa ang mga masasama nilang balak. Kaya nga kailangan nila ang kayamanan upang maibayad, maisuhol sa kanino man. Kaya nga iyon ang tinutukoy sa kasulatang ito sa Apokalipsis. Yun ang binibigyang linaw ko sa inyo, na ang hayop na yon ay ang kayamanan sa mundo. At ang 7 ulo naman mga kapatid ko, ito ay tumutukoy sa 7 mga malalakas na bansa, mga makapangyarihang bansa. At nalalaman naman natin na kung wala ang kayamanan, hindi ito maging makapangyarihang bansa, dahil ang kayamanan po ang nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat bansa. At ito po ang mga bagay na kanilang mga sandigan upang sila'y maging malakas, ang kayamanan. Sa kayamanan, nagagawa nilang magawa ang anumang lahat ng bagay mabili dahil may kayamanan. Ngunit kung isang bansa ay naghihirap lang, wala po talagang lakas at kapangyarihan dahil mahirap na bansa. Kaya nga nakikita nyo na kung ano ito, ang kahalaga, anong bagay itong hayop na ito. Ang hayop na ito ay tumutukoy sa kayamanan. At ang 7 ulo ay ang mga bansang mayayaman na makapangyarihan din naman. At may mga kasama pa ito mga kapatid ko, yung kanilang mga sungay. Ito ay mga kanilang mga bansa rin na kanilang mga nasasakupan at kanilang mga kasamahan. At ang isang bagay na atong pagbigyan ng pansin mga kapatid ko ay ang babae. Alam natin na ang babae ay sa ibang mga kasulatan sa Apokalipsis ay ang hayop ay may nakasakay na isang babae, o tinatawag sa Apokalipsis na patutot. Sino naman ang patutot na ito mga kaibigan ko? Ang patutot na ito ay siya yung pinaka leader ng mga bansang ito. Siya yung namamahala sa lahat ng bansang ito. Siya yung kumukumpas. Siya yung nakasakay sa hayop. Siya yung pinaka leader ng mga bansang ito, ang babaeng patutot. At nalalaman natin mga kaibigan ko kung ano ang mangyayari ito sa mga darating na panahon. Sa mga kasulatan mababasa natin na itong babaeng patutot na ito ay mawawasak. Kaya mga kaibigan ko, totoo po ito at wala pong makakapag pasinungaling nito, dahil ito'y mangyayari at makikita natin ito sa pagdating ng panahon. At nakikita natin na unti-unti nang bumabagsak ito, ang kanilang kapangyarihan. At alam natin ito dahil natatanaw na nakikita natin ito sa ating kapaligiran, kung ano na nangyayari sa kanila. Kaya nga mga kapatid ko, kung gusto nyo malaman talaga kung sino ang mga bansang ito at sino itong tinutukoy sa Apokalipsis na ito, mag-comment lang po kayo at ibibigay ko sa inyo ang mga pangalan ng mga bansang ito, kung sino-sino ito. At sana
sa pagbagsak ng patutot na ito ay hindi tayo madadamay sa pagbagsak ng patutot na ito. At sa mga susunod ko pang video, subaybayan nyo, marami ako ipaliwanag tungkol sa Biblia, na kung hindi man narinig ninyo sa inyong mga ngaral, sa mga lahat ng mga ngaral ng Biblia, ay baka sa akin ay matutunan ninyo. Ngunit ang isang bagay lang, hayaan nyo ako'y makagawa sa YouTube channel para sundan nyo doon ang aking channel. Kasi dito sa Facebook, hindi po pwedeng maihayag ang may mga bagay na hindi pwede nilang tanggapin, dahil ito ay ayon sa kanilang palisi. Ngunit susubukan ko sa Facebook, ay sa YouTube po pala. Baka kung makagawa doon at maibigay ko ng malinaw kung ano ang mga nakasaad sa Biblia at anong mga bagay ito. Kaya nga mga kapatid ko, hanggang dito na lang. Sundan nyo lang po ang aking channel at marami kayong matutunan tungkol sa Biblia na hindi nyo naririnig sa mga ngaral ng inyong mga iba-ibang reliyon. Ngunit sinasabi ko lang sa inyo mga kaibigan ko, ang reliyon po talaga na yan ang yung kinakasandalan ay meron din kaligtasan dyan. Huwag kayo maniwala sa mga sinasabi ng mga namamahala sa inyo, mga pastor sa ibang reliyon, na hindi kayo maliligtas kung hindi kayo sa kanilang hanay. Alam nyo kaibigan, marami pa tayong pag-usapan tungkol dyan kung bakit ko sinasabi na lahat ng reliyon ay may kaligtasan. Kaya nga ano lang kayo mga kaibigan ko, comment, kasi para mapaliwanag ko sa inyo at sa iba kong mga video pa, lalong lalo na kung makagawa ako ng YouTube channel. Hanggang dito na lang. Kung gusto nyo pang malaman ang mga nilalaman na nakatago sa Biblia, ay sundan nyo lang po ang aking channel.